Nakita ng dalawa si Man Edgar na nakaupo sa labas ng tahanan. Seryoso itong nakatitig kay Val. Nang makalapit ang binata ay narinig nito ang pag-iyak ng isang babae. Uncle, anong nangyari? May pasyente ba kayong pumunta dito? Tanong ni Val. Huminga ng malalim si Mang Edgar at tumayo. Hindi, Val. Ang naririnig mong umiiyak ay si Belen. May nangyari kay Mang Elyong. Tugon ni Mang Edgar. Dali-dali namang pumasok ng tahanan ng binata. Nakitang nakaiga si Mang Elyong sa papag. Nakita din nito si Belen. Nakaupo sa lapag habang hawak ang kamay ng matanda. Manong naman eh. Kung kailan nagkasama na tayo uli, saka mo ko may iiwan eh. Wika ni Belen. Dali-daling lumapit si Val. Laking gulat ni Belen nang makita ang binata. Iiwan? Bakit, Manong? Anong nangyari? May nararamdaman ka ba? Tanong ni Val. Tarantay itong naupo sa tabi ni Belen. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nakaramdam si Val ng kalungkutan. Ay mabuti naman at nandito ka na, Val. Pasensya ka na kung nadatnan mo ko sa ganitong sitwasyon. Ayoko sanang makita mo kung nakaratay sa ikaan bago malagutan ng hininga. Ay pero wala eh. Nandito ka na. Tugon ni Mang Elyong. Ano po bang sinasabi mo, Manong? Anong malalagotan ng hininga? Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo pa nga natuturo sa akin kung paano gamitin ang gintong kalasag ng pagong. Muling wika ni Val. Magsasalita pa sana ito. Ngunit inawat siya ni Belen. Wala na tayong magagawa, Val. Nakatakda na yung araw na to eh. Lahat naman tayo dadako sa dapit hapon ng buhay natin. Walang nakakaalam kung kailan. Wika ni Belen. Ano bang sinasabi nyo? Manong Elyong, wag mo kong binibiro ng ganyan. Hindi maganda yan. Wika ni Val. Makinig kang mabuti, Bala. Tama si Belen. Lahat ng bagay na nagsimula ay merong wakas. Dumating na ang para sa akin. Kaya nais kong magpasalamat sa lahat ng mga ginawa mo. Hindi mo man ito nahahalata, pero malaki ang naiambag mo sa buhay ko. Hindi man tayo nagkasama ng matagal, pero nagawa mong ipaalala sa akin ng dating ako. Wika ng matanda. Nakita nito ang sarili kay Val. Lalo pat iisa ang naging kapalaran nila ng binata. Manong naman eh. Huwag namang ganito. Hindi magandang biro yung ginagawa nyo. Alika na, bumangon ka na dyan. Ibibili kita ng masarap na lambanog sa bayan. Tugon ni Val. Dito na tuluyang umiyak ang binata. Naalala nito ang una nilang pagkikita ng matanda. Naaalala ko pa, nung una tayong nagkita. Sinuhulan mo pa ako ng lambanog para malaman ang tungkol sa mga kauri ni Pugang. Matapos magsalita ni Mang Elyong, nang mabanggit ang pangalang Bugang, kagad nagpakita ang nilalang. Pugang, nandito ka din pala. Pasensya ka na. Mukhang mauuna ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ay sasabihin ko sa iyong ama na naging mahusay kang gabay ni Val at sinunod mo ang lahat ng mga bilin niya. Wika ni Mang Elyong. Wala kang dapat alalahanin. Hangad ko ang matiwasay mong paglalakbay. Val, kailangan nating tanggapin ang pamamaalam ni Mang Elyong.
Alam kong masakit para sa inyong mga tao ang ganitong kaganapan, ngunit hindi ito maiiwasan. Wika ni Bugang. Walang tigil sa pag-iyak sina Val at Belen ng mga oras na yun. Maging sina Mang Henry at Mang Edgar, hindi na rin napigilan ang sarili. Tila nakisabay pa ang panahon dahil bumuhos ang malakas na ulan. Aba, magandang panahon para sa isang paglalakbay. Sa muli, Val, masaya kong nakilala ka at lubos akong nagpapasalamat sa pagtanggap mo ng aking kahilingan. Naway ipagpatuloy mo ang aking nasimulan at maging ugat ng panibagong ligasiya. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo bilang tagapangalaga ng mga kaalaman ko. Ikaw naman, Belen, itaguyod mo ng maayos sa mga supling na ipinagkaloob sa iyo dahil sila ang magiging bagong henerasyon ng mga gapay at tagapangalaga ng balanse ng mundo. Hindi na ako magtatagal pa. Kailangan ko nang umalis. Wika ni Mang Elyong. Habang namamaalam, nakikita ni Mang Elyong ang kanyang gabay. Nakatayo ito sa pintuan ng tahanan ni Mang Henry. Ay, nandito ka na pala, Alibhon. Ay, sandali lang. Kailangan ko pang ipaunawa sa mga batang ito ang lahat. Muling wika ni Mang Elyong. Sige na po, Manong. Hindi na po namin kayo pipigilan. Naway maging matiwasay ang iyong paglalakbay. Sa uling pagkakataon, paalam, Mang Elyong. Wika ni Belen. Ganon din ako, Manong. Kung ito na ang huli nating pag-uusap, hayaan mo kong paambunan ka ng magandang alaala. Salamat sa tiwala. Alam kong sa uli magkikita pa tayo. Pero bago dumating ang araw na yun, sisiguraduhin kong matutupad ang lahat ng ibinilin mo at mananatili sa puso't isipan ko ang lahat ng aral na natutunan ko mula sa iyo. Paalam, Manong Elyong. Matapos magpaalam ng dalawa, pumikit na ang matanda. Unti-unting nawalan ng malay. Wala na si Mang Elyong. Naging malungkot para sa lahat ang araw na yun. Ngunit para sa kaaway, isa itong malaking selebrasyon dahil nawala sa landas nila ang isa sa pinakamatinding kalaban. Habang nililibing ni Mang Edgar ang katawan ni Mang Elyong, walang alam ang mga ito na nakamasid sa paligid ng kaaway. Kinuha nila ang pagkakataon upang sumalakay. Kakatapos pa lang ng libing, nang biglang lumitaw si Bugang. Alam na ni Val ang ibig sabihin ng pagpapakita ng gabay. Kaagad nitong sinabihan si Diosdado na ilayo sa lugar si Mang Henry. Uncle Deo, ilayo mo si Lolo dito. May mga kaaway sa paligid. Wika ni Val. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Val? Ang mga walang hiya, hindi man lang pinalipas ang ilang araw bago sumalakay. Wika ni Mang Edgar. Mga traidor, hindi man lang nila ginalang ang pagluluksa natin. Tugon ni Val. Kagad nitong kinuha ang peraso ng baluting ibinigay ni Mang Elyong. Inihagis papunta kay Bugang. Talagang walang sinasanto ang mga ito. Kailangan silang ilayo sa lugar. Igalang natin ang mga namamahinga. Wika ni Mang Edgar. Kagad tumakbo palabas ng sementeryo ang grupo. Habang palabas ay unti-unting nagbabago ng anyo si Bugang. Pagkarating sa labas, isa-isang nagpakita ang mga kalaban. Mukhang napapaligiran na tayo. Nararamdaman ko sila sa buong paligid. Wika ni Belen.
Mga kubot ang kalaban natin, Belen. Maaaring magmula sila sa himpapawid, kaya talasan niyong pakiramdam. Tugon ni Val. Ngayon lang ako nakakita ng mga kubot na may kakayahang maglakbay habang tirik ang araw. Wika ni Mang Edgar. Ito ay dahil sa kagagawan ni Bakar. Binigyan niya ng kakaibang katangian ng mga kubot. Tugon ni Val. Ilang sandali pa, naglabasan ang mga nilalang mula sa masukal na bahagi ng sementeryo. Mula naman sa lupa, may isang taong ahas ang nagpakita. Alam ni Val na hindi ito si Bakar dahil halos kamukha lang din ito ng mga nakalaban nila sa bayan. Ang isang ito ay General ni Bakar. Mag-iingat ka, Val. Hindi ito kagaya ng mga nakalaban natin sa bayan. Maaaring magkakamukha sila, pero magkakaiba ang kanilang lakas depende sa kanilang antas. Ang isang general may kakayahang magbagong anyo bilang malaking ahas. At ang pinakamalakas silang sandata, ang kamandag na nagmumula sa kanilang pangil. Pagpapaliwanag ni Bugang. Salamat sa abiso, Bugang. Handa ka na ba? Tayo ang haharap sa isang to. Wika ni Val. Pinadyak ni Bugang ang kanyang mga paa. Naganda sa udyat ng binata. Binunot ni Val ang sandatang ipinagkalob sa kanya. Laking gulat ng binata dahil biglang lumitaw sa kaliwang kamay nito ang isang kalasag na gawa sa baon ng pagong. Ako nang bahala sa mga kubot. Mang Edgar, kakailanganin kong tulong mo habang nagtatawag ako ng mga makakatulong. Wika ni Belen. Walang problema. Ako nang bahala sa kanila. Tugon ni Mang Edgar. Naglagay ito ng pananggalang sa paligid ni Belen. Habang nagsasagawa ng ritualang dalaga, mabilis lang na natapos ni Belen ang pagtawag sa mga alaga. Nagsipaglitawan ang mga ito sa paligid ng dalaga. Sa isang kumpas ng kamay, sumugod ang mga ito. Laksa-laksang bubuyog ang sumugod sa mga kubot na nasa himpapawid. Samantalang malalaking gagamba at makamandag na kulisap naman ang nakipagsagupaan sa mga nasa lupa. Ayoko sanang makipagsagupaan sa mga tao dahil kahit papano nare-respeto ko kayo. Kaso wala ko magagawa dahil naglilingkod ako sa isang pinunong galit sa mga kagaya nyo. Nga pala, bilang karangalan, ako'y magpapakilala. Ako si Libo, isa sa mga general ni Bakar. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Sumuko ka at ibigay sa akin ang bertud ng iyong kaibigan. Wika ni Libo. Pasensya na pero hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Hindi pa ako nasisiraan para isuko ang isang makapangyarihang bertud sa mga kagaya nyo. Tugon ni Val. Ay nako, kung yan ang gusto mong mangyari, pagbibigyan kita. Huwag mo lang akong sisisihin sa uli, binata. Sayang ka. Alam mo, pwede kang gawing general ni Bakar. Yon ay kung makikipagkasundo ka sa kanya. Isipin mo na lang ang maaari mong gawin sa oras na... Hindi na ituloy ni Libo ang sasabihin dahil kagad itong sinagot ng binata. Hindi ako interesado sa mga sinasabi mo. Wala akong pakialam sa pagkakaroon ng katungkulan. Lalo na kung isang kagaya ni Bakar ang paglilingkuran. Ito ang tatandaan mo. Kailanman hindi ako sasanib sa inyo. Tugon ng binata. Kagad itong sumugod papunta sa kinaroroonan ni Libo. Laking gulat ng nilalang dahil napakabilis kumilos ng binata. At ang lalong ikinagulat nito, nang biglang lumitaw si Bugang,
Hinataw siya ng malaking pamalo ng gabay. Mabilis na nakaiwas si Libo. Tumawa ng malakas na tila tuwang-tuwa nang makita si Bugang. Totoo nga ang sinabi ni Bakara. Buhay ka ga. Ang tanging naiwan sa angkan ng mga taong pagong. Malaking karangalan nito para sa akin. Sa wakas, ako ang makakakuha ng huling bertud mula sa lahi nyo. Wika ni Libo. Masyado kang mayabang. Akala mo ba makukuha mo ng madali ang bertud ko? Tugon ni Bugang sabay sugod. Sa pagkakataong iyon ay dalawa sila ni Val ang nakikipaglaban. Dahil sa bilis ng binata, salong-salo ni Libo ang bawat ataking nagmumula dito hanggang sa matadtad na ng sugat ang kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, huminto sa pagsalakay si Bugang at hinila palayo si Val. Bakit mo naman ako hinila, Bugang? Anong meron? Tanong ni Val. Pagmasdan mo ang nangyayari, nagpapalit ng balat ang isang yan. Nanlaki ang mga mata ni Val nang makitang unti-unting lumalabas ang malaking ahas sa katawang tao nito. Matapos ay nagmistulang pinaghunasan ang pinagmulan nitong katawan. Nagulat ang binata dahil ang buong akala nito, si Bakar lang ang may kakayahang magbagong anyo. Hindi ko akalain na kaya din palang magbago ng anyo ng isang to. Mukhang may hirapan nga tayo dito . Wika ni Val. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Malaki siya at makamandag. Ngunit may kahinaan ang mga taong ahas. Yun ay ang kanilang buntot. Sa oras na mahuli mo ito, hawakan mo ng maigpit at kusang manghihina ang kanilang katawan. Tugon ni Bugang. Sabay sumugod ang dalawa. Winasiwas ni Bugang ang hawak na pamalo. Nagawa naman itong iwasan ng higanting ahas. Ngunit mula sa likod ni Bugang, biglang lumitaw si Val. Tumalon pa'y taas ang binata. Itinarak ang hawak na kris sa katawan ng ahas. Ngunit wala itong epekto. Hindi tumigil sa pagsalakay ang dalawa. Sa kasamaang palad ay nagawa nitong mahuli si Bugang. Nilingkis ng nilalang ang gabay hanggang sa hindi na ito makakilos. Wala namang magawa si Val dahil sa oras na sumugod siya. Maaaring matamaan ng kaibigan. Ngunit nasorpresa ang binata nang biglang maglabasan mula sa likod at braso ni Bugang ang matatalas na tinik. Dahilan para matusok ang katawan ng higanting ahas. Napabitaw ito. Kinuha ni Val ang pagkakataon para umatake. Nagawa nitong putulin ang ulo ni Libo. Matapos ay hinawakan ni Bugang ang buntot at walang tigil na pinaghahampas sa puno. Tignan natin kung magagawa mo pang bumangon sa ganyang sitwasyon. Wika ni Val. Laking gulat nito nang biglang kumilos ang katawan ng higanteng ahas. Muli itong naghunos ng balat. Panibagong anyo na naman ang lumabas. Sa pagkakataong iyon ay kalahating katawan nito ay tao. Tao mula ulo hanggang sa bewang. Ang kalahati naman ay ahas. Mula bewang pa'y baba. Aminin ko malakas ang tambalan nyo. Patunay lang na maganda ang koneksyon nyo ni Bugag. Pero uunahan ko na kayo. Ito na ang panghuli kong anyo. Wala pa ni isa sa mga nakalaban ko ang nakaligtas sa tuwing ginagamit ko ang anyong ito. Wika ni Libo. Lumabas ang sandata sa kamay nito. Kagad sinugod ang dalawa. Gaya ng naunang atake,
Patatamaan ko siya sa katawan. Sikapin mong mahuli ang buntot. Wika ni Bugang. Walang problema, kaibigan. Humanda ka. Nandiyan na siya. Wika ni Val. Paglapit ng nilalang, kaagad itong hinambalos ni Bugang. Nagawa itong sanggain ng kalaban. Ngunit hindi nito namalayan si Val na noon ay nasa kanyang likuran. Itinarak ng binata ang kris sa bandang buntot ni Libo upang hindi na ito makaalis. Matapos ay hinawakan ng maigpit ang buntot habang pinipiga. Napasigaw ang taong ahas hanggang sa mabitawan nito ang kanyang sandata. Huwag mong bibitawan ang buntot niya, Val. Wika ni Bugang. Dali-dali nitong hinuli ang bandang ulo ng taong ahas. Buong lakas na niyapos. Naglabasan ang mga tinik sa katawan. Tumagos ito sa katawan ng kalaban. Lalo pang nilakasan ni Bugang ang pagkakasakal hanggang sa mabali na ang buto ni Libo. Pumagsak ito sa lupa. Pilit na itinatayo ang sarili ngunit wala na itong lakas dahil nalasog na ang kanyang katawan. Hindi ko inaasahan ang ganitong lakas. Nagkamali ako ng akala. Wika ni Libo habang nakahandusay sa lupa. Masyado mong minaliit ang kakayahan namin ng kaibigan ko. Ngayon pagbabayaran mo ang ginawa mo. Tugon ni Bugang. Muli nitong dinampot ang sandata. Sa pagkakataong iyon ay muling nagbago ng anyo. Mula sa malaking pamalo, naging matalas na palakol. Walang pagdadalawang isip na pinugot ang ulo ng kalaban. Laking gulat ni Val dahil matapos itong gawin ng gabay, tila unti-unting napupudpod ang katawan ni Libo. Pumasok sa katawan ni Bugang ang liwanag na lumalabas mula dito. Anong nangyayari, Bugang? Bakit sumasanib sa'yo ang nilalang na yan? Tanong ni Val. Hindi, Val. Bumabalik lang sa katawan ko ang bahagi ng bertud na mula naman sa aking mga kalahing napatay ng nilalang na ito. Tugon ni Bugang. Muling nagbago ang itsura ng gabay. Naging mas malaki ang katawan nito at tila lalong tumibay ang baluting nakabalot sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Mas lalong madadagdagan ang lakas mo. Wika ni Val. Lingid sa kaalaman nito na hindi lang si Bugang ang lumakas ng mga sandaling iyon. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas, kakaibang init ang bumalot sa katawan ng binata. Hindi lang ako ang nadagdagan ng lakas, Val. Maging ikaw ay nadagdagan din. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Mukhang kailangan ng tulong nila Belen sa gawing yon. Tugon ni Bugang. Paglingon ng binata, nakita nitong pinagtutulungan ng mga kubot ang dalawang kasama. Dali-daling tumakbo si Val. Iwinasiwas ang hawak na kampilan. Pinagtataga ng mga ito ang kubot hanggang sa unti-unting nabawasan ang kanilang bilang. Sa pagkakataong iyon, kinuha ni Bugang ang atensyon ng mga kalaban. Wala na ang inyong Panginoon. Malaya na kayong makakalis. Wala nang mamimilit na gawin ang mga bagay na ayaw nyo. Wika ni Bugang. Nagsipaginto sa pagsalakay ang mga nilalang. Nilingon ang nooy kalansay na lang nakatawan ng taong ahas. Isa-isang nagpulasan ang mga kubot hanggang sa tuluyan ng makaalis ang lahat. Mabuti naman at nagawa niyong talunin ang taong ahas na yun.
Talaga namang wala silang patawad. Hindi man lang nila iginalang ang libing ni Ka Ilyong. Wika ni Mang Edgar. Kaya nga uncle yan ang tatandaan natin. Ganyan kawalang hiya ang mga kalaban. Wala silang pakialam sa mga tao. Tugon ni Val. Hayaan nyo na. Maging masaya na lang tayo dahil nagawa nating talunin ng isa sa matataas na galamay ni Bakar. Tara, bumalik na tayo sa inyo, Val, para magamot ng pinsala nyo. Wika ni Belen. Ngunit pagdating ng mga ito sa tahanan, laking gulat ni Val dahil parang dinaanan ito ng bagyo. Wala na si Diosdado at Mang Henry sa bahay. May mga bakas na parang ginapangan ng dambuhalang ahas ang paligid. Naloko na. Mukhang pati si Manong Henry kinuha ng mga kalaban. Wika ni Mang Edgar. Kalmado naman si Val dahil alam niyang hindi sasaktan na mga kalaban ang kanyang lolo at tiyuhin. Huwag kayong mag-alala, Uncle. Hindi nila sasaktan si Lolo Henry at Uncle Deo. Ako ang kailangan nila. Gagamitin nilang pahay ng dalawa upang lumabas ako at isuko si Bugang. Tugon ni Val. Tama ka, Val. Mukhang yun nga ang mangyayari. Ang kailangan nating gawin ay matunto ng kanilang kinaroroonan. Pero ang tanong, paano nating gagawin ang bagay na yun? Tanong ni Mang Edgar. Si Lola Sima, alam niya ang gagawin. Magmadali kayo. Palubog na ang araw. Kailangan natin siyang puntahan sa tahanan. Tugon ni Belen. Madulas ang daanan ng mga sandaling iyon. Kaya natagalan ang pangkat na marating ang tahanan ng dalaga. Pagdating sa lugar, laking gulat ng tatlo dahil nakikipagsagupaan na ang matanda sa mga kubot. Bilisan nyo! Kailangan ng tulong ni Lola Sima! Wika ni Val. Ngunit inawat ito ni Belen. Sandali lang, Val. Panoorin mo kung paano makipaglaban si Lola Sima para malaman mo kung bakit siya kinatakutan noon. Tugon ng dalaga. Nanatili sa kinakatayuan ng tatlo habang pinagmamasdan si Lola Sima. Tahimik lang itong nakatayo sa gitna ng mga galit na kalaban at sa isang kumpas ng kamay, biglang nagbabagsakan ang mga ito. Naglitawan ang mga makamandag na insekto. Pumasok sa katawan ng mga kubot at mula sa loob. Kinain ng mga insekto ang laman ng bawat kalabang naroon. Magsilbing aral sa inyo ang pangyayari. Huwag na huwag kayong magbibiro sa bagong gising. Mga damuho kayo. Wika ni Lola Sima. Napalingon ito sa kinaroroonan ng tatlo. Napangiti na parang walang nangyari. Natulala si Val habang nakatitig kay Belen. Nanindig ang balahibo ni Val dahil sa mga nakikita sa paligid. Hindi nito lubos maisip na ganong karahas ang kapangyarihan ng isang mambabarang. Ang nakita nyo ay pawang depensa pa lang ni Lola Sima. Hindi nyo pa nakikita ang kabuuan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ikaw, Val, tandaan mo ang sinabi niya. Huwag na huwag kang magbibiro sa bagong gising. Wika ni Belen. Matapos ay pumasok na sila sa loob ng tahanan. Anong nangyari sa inyo? Bakit basang-basa kayo ng ulan? Tanong ni Lola Sima. Wala itong alam na patay na si Mang Elyong. Pinili ng dalawa na wag muna itong sabihin. May kailangan kami sa iyo, Lola. Hindi ba't kaya niyong malaman kung nasaan ang isang tao o nilalang gamit ang isipan niyo? Tanong ni Belen. Oo, iha. Bakit? Sino bang ipapahanap nyo? Tanong ni Lola Sima. Si Bakar, Lola. Gusto naming malaman ang kinaroroonan ng sukob na yon.
Kailangan nang dalhin sa kanya ang labanan. Wika ni Val. Walang problema, maliit na bagay. Kailangan ko lang ng bahagi ng pagmamay-ari ng taong ahas na yon. Kagaya ng buhok o pinagunasan. Wika ni Lola Sima. Sakto namang may naitabi si Mang Edgar. Mula ito sa natagpuan nilang pinagunasan sa bakuran. Eto Val, itinabi ko ito bago tuluyang sunugin ni Manong Henry. Tugon ni Mang Edgar. Inabot niya ito kay Lola Sima habang nagsasagawa ng ritualang matanda. Pinagsilbihan sila ni Belen ng mainit na salabat. Ilang minuto ang nakalipas. Nagawa ng tapusin ng matanda ang ritual. Laking gulat ng mga ito sa sinabi ni Lola Sima. Mukhang hindi nyo na kailangan maghanap. Paparating na sa lugar na ito ang nilalang na hinahanap nyo. Sabihin nyo ang katotohanan. Bakit kayo hinahabol ng mga taong ahas? Tanong ni Lola Sima. Sa susunod ko na po ipapaliwanag. Kung paparating na sila sa kinaroroonan natin, mas mabuting maganda na tayo. Tugon ni Val. Muling nagtanong ang matanda at sa pagkakataong iyon, wala nang pagpipilian si Val kung hindi sabihin ang katotohanan. Bakit kailangan nating maganda? Muling tanong ni Lola Sima. Mangyari po'y dinukot ng mga taong ahas si Lolo at Uncle Deo. Ako ang pakay nila at ang kaibigan ko si Bugang. Pinahanap namin ang kanyang kinaroroonan dahil gusto naming iligtas ang dalawa. Kaya nagtataka po ako kung bakit sila susugod sa lugar na ito. Wika ni Val. Kung sa bakuran ko magaganap ang labanan, siguro naman may karapatan ako malaman ng katotohanan. Sa susunod na magtago ka ng sikreto sa akin, ipapaalmusal kita sa mga alaga kong alaktan. Hindi ako nagbibiro, binata. Tugon ni Lola Sima. Ilang minuto pa ay naramdaman nito ang pagdating ng napakalaking puwersa ng kubot. Dali-daling lumabas si Val. Madilim ang paligid. Wala siyang kakayahang makakita sa dilim. Naku, naloko na. Mukhang lamang ang kalaban sa pagkakataong ito. Hindi ko sila makita, Bugang. Wika ni Val. Ako ang magsisilbing mata mo. Kagaya ng sinabi ko, magtiwala ka lang. Tugon ng gabay. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Bugang. Sa haba at dami ng pinagdaanan natin, ngayon pa ba ako mawawalan ng tiwala sa iyo? Sige lang, simulan na natin ang laban. Wika ni Val. Kumalma ka, kaibigan. Hindi pa dito matatapos ang yugto ng buhay mo. May kinabukasang nag-aantay sa atin, Val. Magkasama nating haharapin ang mga susunod na pagsubok. Tugon ni Bugang. Hinawakan nito sa balikat ang binata. Laking gulat ni Val dahil biglang nagliwanag ang paligid. Naaninag dito ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Napagtantong napapaligiran sila ng napakaraming kubot. Mukhang dinala ni Bakar ang buo niyang puwersa. Tama ka, Val. Kung titignan ay kulang tayo sa bilang. Ngunit gaya ng sinabi ko, walang imposible sa pinagsama nating lakas. Wika ni Bugang. Laking gulat ng mga ito nang biglang magdatingan ang mga hindi kilalang tao. Pinangungunahan ito ni Baldo. Pasensya na kayo kung nahuli kami ng dating ha. Kasama ko ang ilan sa mga manunugis mula sa kabilang bayan. Narito sila para tumulong. Wika ni Baldo. Napangiti naman si Val nang makita ang mananandok. Masaya akong makita kayo, Manong Baldo. Maraming salamat sa pagdating.
Tugon ni Val. Handa na kami, Val. Ibigay mo lang ang hudyat. Wika ni Mang Edgar. Kasama nito si Belen at Lola Sima. Ilang sandali pa ay naaninag ni Val ang isang lalaking naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Sa wakas, nagpang-abot tayong muli, binata. Masaya akong nakikita ang kasalukuyan mong antas, Bugang. Nangangahulugan lang na handa na ang iyong katawan para sa ating pagsasanib. At sa oras na makuha ko ang iyong bertud, wala nang makakapigil sa akin. Wika ni Bakar. Hanggang sa pangarap lang ang sinasabi mo. Dahil dito na magwawakas ang lahat ng kabuktutan mo, Bakar. Tugon ni Bugang. Kalma lang, Bugang. Gusto ko munang makipaglaro sa iyong kaibigan. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa pagsuko mo. Matapos kong durugin ng pinong-pino ang binatang to. Wika ni Bakar habang nakaturo kay Val. Walang yaka. Nasaan ang Lolo Henry ko? Nasaan si Uncle Deo? Anong ginawa mo sa kanila? Tanong ni Val. Anong sinasabi mo? Wala sa akin ang lolo mo. Nangihinayang nga ako eh. Hindi ko sila nakita. Tugon ni Bakar. Mukhang nagsasabi siya ng totoo, Val. Wala nga sa kanya si Mang Henry. Wika ni Bugang. Huwag kang mag-alala, Val. Nasa ligtas na lugar ang Lolo Henry mo. Ituon mo ang pansin sa pakikipaglaban sa nilalang na yan. Siguraduhin mong mananalo ka. Laking gulat ni Val nang makita ang kanyang ama. Kasama nito ang ilang pangpangkat mula sa panig ng mga sundalo. Ay, delikadong sitwasyon. Siguradong mapapahamak lang kayo ng mga kasama mo. Sana hindi na kayo nagpunta. Wika ni Val. Mga sundalo kami, Val. Ginagawa naming almusal ang panganib. Huwag kami ang isipin mo. Ituon mo ang atensyon sa nilalang na yan. Wika ni Rodolfo. Napailing na lang si Val dahil sa sinabi ng ama. Tama na ang daldalan. May alok ako sa iyo, binata. Ngunit kailangan mong mangako na tutupad ka sa anumang salitang bibitawan mo. Wika ni Bakar. Mag-iingat ka, Val. Huwag kang magpapadala sa mga panlilin lang ng isang yan. Wika ni Bugang. Alam ko, Bugang. Huwag kang mag-alala dahil kabisado ko na ang karakas nito. Sige, ano yun? Magsalita ka. Tanong ni Val. Hinahamon kita sa isang labanan. Tayong dalawa lang. Walang ibang makikisali. At para patas naman ang laban, hindi ko gagamitin ang totoo kong anyo. Wika ni Bakar. Ano naman ang magiging kapalit kung sakaling manalo ka? Tanong ni Val. Simple lang. Isuko mo si Bugang at ang bertud na taglay mo. Sa oras na mangyari yon, hindi kita papatayin. Sa halip, bibigyan kita ng pagkakataong maglingkod sa ilalim ng aking pamumuno. Isa ka sa magiging pundasyon ng itatayo kong kaharian. Wika ni Bakar. Parang pangarap ng bata ang mga sinasabi mo, Bakar. Paano naman kung matalo kita? Tanong ni Val. Matalo?
Hindi mangyayari yon. Kung ako sa'yo, susuko na lang ako. Napakataas ng tiwala mo sa iyong sarili, Bakar. Hinay-hinay lang. Baka bigla kang lumagapak. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Labanan hanggang kamatayan. Wika ni Val sabay bunot ng kanyang sandata. Akmang lalakad sana si Bugang nang biglang magsalita si Bakar. Hop, sandali lang. Hindi ka pwedeng sumama, Bugang. Kaming dalawa lang ang maglalaban. Huwag kang makikisali. Wika ni Bakar. Ngunit nakikita ng binata ang ilang malaking ahas na nakapaligid dito. Kung ganon, alisin mo ang malaking ahas na nakapaligid sa'yo. Tugon ni Val. Bahagi sila ng katawan ko. Hindi ko sila maaaring alisin. Bakit? Natatakot ka ba sa mga ahas? Wika ni Bakar. Kung ganon, maaari ding makipaglaban kasama ko si Bugang dahil bahagi din siya ng katawan ko. Baka ikaw ang natatakot sa kaibigan ko? Tanong ni Val. Hindi ako natatakot sa taong pagong na yan. O sige, kung gusto mong makipaglaban kasama siya, walang problema. Hindi pa rin naman kayo mananalo. Kung ganon, tama na ang satsat. Simulan na natin! Wika ni Val. Kagad nitong hinanda ang sarili sa pagsugod. Nang mga sandaling ito ay sumugod na rin ang mga kubot. Hinarap ito ng kanyang mga kasama. Huwag mo kaming alalahanin, Val. Kami na ang bahala sa kanila. Wika ni Edgar. Tumango naman ang binata bilang tugon. Muli nitong ibinaling ang atensyon kay Bakar na noon ay papasagod na sa kanyang kinaroroonan. Mabilis na sinalubong ng dalawa ang taong ahas. Sunod-sunod na atake ang natanggap nito mula kay Val at Bugang. Nang galaiti sa galit si Bakar dahil hindi nito magawang makasabay sa bilis ng binata. Ngunit kahit nagagawang sugatan ni Val ang kalaban, kusa din itong naghihilom dahil sa taglay na kakayahan mula naman sa angkan ni Bugang. Masasabi kong nagagamit niya ang kakayahan mula sa amin, ang pagpapagaling ng sugat. Pero hindi sapat ang kakayahang yan dahil para sa kanila may limitasyon ito. At sa oras na umabot sa sukdulan ng paggamit niya sa kakayahan, kusang bibigay ang katawan niya. Wika ni Bugang. Nakaisip naman ng ideya si Val. Kung ganun, hayaan nating maabot ni Bakar ang sukdulan ng kakayahan niya. Kailangan lang natin maging maingat na huwag tayong magtamo ng pinsala. Tugon ni Val. Para kay Bugang, magandang ideya ang naisip ng binata. Naghiwalay ang dalawa. Tumakbo papunta sa likod nito si Val. Pinunterya ang isa sa mga ahas na nakapaligid sa kanya. Pagkaputol ng ulo nito, muling lumayo ang binata, lalo namang nanggalaiti si Bakar sa ginawa nito. Napakawalang hiya mo talaga. Iniinsulto mo ba ako? Wika ni Bakar. Wala itong malay na nasa malapit na pala si Bugang. Tinamaan ang isa pang ahas na nasa tabi niya. Kagad nadurog ang ulo ng nilalang sa lakas ng pagkakapalo ng gabay. Dalawa na lang ang natitira sa kanyang mga alaga, Bugang. Kailangan nating ubusin ang mga yan dahil hindi tayo makakapasok sa kanyang depensa hanggat buhay ang mga ahas. Wika ni Val. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Val. Humanda ka na sa ikalawa nating pagsugod.
pag-uusap ng dalawa. Sa pagkakataong iyon ay naunang tumakbo si Bugang. Dumiretso ito kay Bakara. Inundayan ng hampas ang kalaban. Ngunit ang totoong pinunterya nito, ang ahas na nasa kaliwa ni Bakara. Tumilapon sa malayo ang malaking ahas at mula naman sa likod ni Bugang, lumabas si Val. Hinampas nito ng sisidlan ng kampilan sa ulo si Bakara. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang ahas na nasa kanan nito. Paano ba yan, Bakara? Mukhang wala nang natitira sa mga alaga mo. Wika ni Val. Hindi pa tapos ang laban. Ang totoo, nagsisimula pa lang ako kaya maganda ka. Dahil pagbabayaran mo ang pagpatay sa mga alaga ko. Tugon ni Bakara. Napatras si Bugang nang maramdaman ang malakas na enerhiya. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Lumaki ang katawan ni Bakara. Nabalot ng makapal na kaliskis ang balat. Naging ulo din ng ahas ang kanina'y normal nitong muka. Ngayon maganda na kayo. Simulan na natin ang totoong laban. Wika ni Bakara at bigla itong nawala sa kinakatayuan. Laking gulat ni Val dahil malakas sa suntok ang tumama sa kanyang pisngi. Tumilapon ng malayo ang binata at tumama sa katawan ng puno. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Bakara, nabuwal ang mga ito. Napalingon ng lahat ng marinig ang malakas na kalabog. Ngunit mabilis na nakatayo ang binata, kaya nawala ang pag-aalala ng mga kasamahan. Aminado ko hindi ko nakita ang ataking yun. Salamat bigla ako nagising. Ang totoo medyo inaantok na kami ni Bugang Wika ni Val. Lalong nagalit si Bakara sa pag-aakalang malaking pinsala ang naidulot sa binata. Akmang susugod na sana ito nang bigla naman siyang salubungin ni Bugang. Hinampas ng malaking palakol. Tumilapon nito sa malayo. Mabilis namang nakabawi at muling sumugod si Bugang. Sa pagkakataong iyon, magkasunod na suntok ang ibinigay nito kay Bakara. Ramdam ang pagyanig sa paligid sa bawat tama ng kamao ni Bugang sa katawan ni Bakara. Hinawakan niya ito sa leeg. Walang pagdadalawang isip na binalibag. Sinalubong naman ito ni Val at walang pagdadalawang isip na tinagpas ang ulo. Nagiyawan ang mga kasama nang makitang patay na si Bakara. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito. Ito pa lang ang unang balat ni Bakara. Ilang sandali pa ay lumabas mula sa katawan nito ang isa pang katauhan. Iba talaga ang nagagawa ng katawan ng isang reptilian. Wika ni Bakara. Napaatras si Val sa nasaksiyan. Teka, hindi ito nasabi sa akin ni Mang Elyong Wika ni Val. Nagulat ka ba, binata? Wala akong kamatayan. Kaya magsasayang ka lang ng panahon sa Hindi na ituloy ni Bakara ang sasabihin. Bigla namang tinagpas ni Val ang kanyang ulo. Kaso nga lang kagad itong tumubo. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, walang silbi. Muli na namang tinagpas ni Val ang ulo ni Bakara. Tuluyan itong napikon. Aba, oo nga Totoo yung sinasabi niya. Tumutubo uli yung ulo. Tumawa ng malakas si Bugang sa pangaasar ni Val sa kalaban. Pagbabayaran mo ang insultong ginawa mo sa akin. Wika ni Bakara. Matapos ay bigla itong namilipit. Unti-unting napaluhod. Nabiyak ang likod nito.
lumabas ang katawan ng malaking itim na ahas. Yan ang totoong anyo de Bakar. Nakakatunaw ng laman ng laway ng isang yan. Wika ni Bugang. Alam ni Val na nasa sukdulan na ng pakikipaglaban si Bakar. Anumang oras ay maaari nang bumigay ang katawan nito. Malapit na, Bugang. Konting tiis na lang. Wika ni Val. Tama ka. Konti na lang, kaibigan. Nasa sukdulan na ng kanyang kakayahan si Bakar. Hindi magtatagal. Kusa nang susuko ang katawan nito. Tugon ni Bugang. Sabay na sumugod ang dalawa. Winasiwas ng higanting ahas ang kanyang buntot. Tinamaan si Bugang. Sinubukan namang tagpasin ni Val ang ulo nito. Ngunit hindi tumalab ang kanyang kris. Mabuti na lang at mabilis na nakaiwas ang binata dahil nagbuga ng makamandag na usok ang higanting ahas. Kamunti ka na ako dun ah. Ayos ka lang ba, kaibigan? Tanong ni Val. Oo, Val. Ayos lang ako. Tugon ni Bugang. Napagtanto nito na wala silang magiging panalo sa ganyong anyo ni Bakar. Hanggang sa hindi na malaya ng gabay na mag-isang sumugod ang binata. Nagawa itong mahuli ni Bakar sa pamamagitan ng paglingkis. Hindi na makakilos si Val ng mga sandaling iyon. Wala nang magawa si Bugang dahil napakatibay ng kaliskis na nakabalot sa katawan ng higanting ahas. Kitang-kita ni Bugang ang paghihirap ng binata. Napapasigaw ito sa tuwing hinigpitan ni Bakar ang pagkalingkis sa kanya. Iisang paraan lang ang nasa isip ng gabay ng mga sandaling iyon. Ngunit nagdadalawang isip itong gawin dahil maaaring maapektuhan ang magiging buhay ni Val. Ano na, Bugang? Titignan mo lang ba ang kaibigan mo? Anong klase kang gabay? Hinahayaan mong mahirapan ang iyong amo. Wika ni Bakar na siyang pinakamalaki niyang pagkakamali. Hindi na nagsalita si Bugang. Bigla na lang nag-iba ang anyo nito. Unti-unting dumilim ang paningin ni Val. Nakita ng binata ang malahalimaw na anyo ng gabay. Naglabasan ang matatalas na tinik sa katawan nito. Mula ulo hanggang sa likuran. Napakabilis itong kumilos na halos hindi na malaya ni Bakar ang kanyang paglapit. Nagawang sakali ni Bugang ang higanting ahas dahilan para mabitawan nito si Val. Hinila ng gabay si Bakar palayo at paulit-ulit na hinampas sa lupa. Nagulat ang lahat sa sunod na ginawa ni Bugang. Dinampot nito si Val at niyakap. Halos wala ng buhay ang binata ng mga sandaling iyon. Alam ni Bugang na hindi na ito magtatagal. Patawad, kaibigan. Ngunit ito na lang ang tanging naisip kong paraan para hindi ka mawala. Wika ng gabay. Biglang nagliwanag ang katawan ng dalawa. Unti-unting natunaw ang baluti ni Bugang. Sa sobrang liwanag, hindi na makita ng mga naroon ang nangyayari. Unti-unting lumipat sa katawan ng binata ang enerhiya ni Bugang hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nababalot pa din ng liwanag ang katawan ni Val ng mga sandaling iyon. Nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng isipan. Anong ginawa mo, Bugang? Bakit mo sinakripisyo ang iyong sarili? Tanong ni Val. Ito lang ang alam ko para manatili kang buhay. Hindi ito isang sakripisyo para sa akin. Karangalan ang ginawa ko. Magiging isa ang ating katawan. Tugon ni Bugang.
Ilang sandali pa ay humupa na ang liwanag. Tumambad kay Bakar ang bagong anyo ng binata. Ang kalahati ng katawan nito ay balot ng makapal na kaliskis, mula ulo hanggang sa paa. Samantalang ang kaliwa naman ay normal na tao. Ngayon iisa na ang ating katawan at may kakayahan kang gamitin ang kapangyarihan ko kahit kailan mo naisin. Wika ni Bugang. Itinaas ni Val ang kanyang kamay. Lumabas mula sa braso ng binata ang mga tinik at walang pagdadalawang isip na sinugod si Bakar. Isang malakas sa suntok ang binigay nito, dahilan para magalusan ang makapal na kaliskis ng ahas. Lumabas ang pinakabalat niya. Laking pagtataka ni Bakar dahil hindi naghihilom ang sugat na gawa ng binata. Ang mga tinik sa braso at katawan mo nagtataglay ng lason para makapatay ng mga taong ahas. Wika ni Bugang. Napangiti naman si Val at muling sumugod. Sa pagkakataong iyon, muli siyang nilingkis ni Bakar. Ngunit laking pagtataka ng kalaban dahil nakatitig lang ng blanko sa kanya ang binata. Kahit anong pagpiga ang gawin nito, hindi na umiipekto. Isinagad nito ang kabuang haba ng kanyang katawan para ipulupot kay Val. Ito ang pinakahinihintay na pagkakataon ng binata. Biglang naglabasan ang matatalas na tinik sa katawan niya. Tumusok ito sa katawan ni Bakar. Hindi niya magawang tanggalin ang sarili sa pagkakalingkis dahil ang bawat tinik nagtataglay ng malaking sima. Pasensya na, Bakar, pero kailangan ko nang tapusin ang laban na to. Tapos na akong makipaglaro. Wika ni Val. Unti-unting nakaramdam ng pagkamanhid ang higanteng ahas. Saka pa lamang nito napagtanto na ang mga tinik na nakatarak sa kanyang katawan punong-puno ng lasong nakakamatay para sa kanilang mga taong ahas. Anong ginawa mo sa akin? Pakawalan mo ko dito! Wika ni Bakar habang pilit na sinusubukang makawala sa pagkakalingkis. Bigla namang inatras ni Val ang mga tinik. Napasigaw si Bakar. Dali-dali itong gumapang palayo sa pag-asang makakatakas. Ngunit habang papalayo ito, unti-unti namang natutunaw ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan itong maging abo. Ang mga kubot naman nagsipag-atrasan nang makitang wala na ang kanilang pinaglilingkuran. Nagsigawan ang mga kasama ni Val. Masaya ang binatang nagawa nilang manalo sa laban. Ayos ka lang ba, Val? Bakit hindi ka bumabalik sa dati mong anyo? Tapos na ang laban ah. Wika ni Belen. Patawad, Belen. Pero ito na ang magiging itsura ko mula ngayon. Matatanggap mo pa rin ba ako kahit yung kalahating katawan ko meron ng baluti ng pagong? Tanong ni Val. Wala namang problema sa akin yung itsura mo eh. Ang nagustuhan ko sa'yo, yung kalooban mo. Hindi kung ano yung panlabas. At saka, hindi ka din naman gwapo eh. Kahit wala pa yung kaliskis, parang wala namang nagbago. Tugon ni Belen. Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa nasaksiyan. Ngunit dahil mga kasama nito ng kanyang ama, nagkasundo ang grupo na ilihim ang lahat ng kaganapan. Nanumpa din ang mga itong dadalhin nila sa kanilang hukayan sekreto. Walang sino man ang makakaalam ng totoong nangyari sa lugar. Magpapaalam na kami, Val. Masaya akong nagawa mong talunin ang mga halimaw na yon. Ipinagmamalaki kita. Wika ni Rodolfo. Kagad na itong umalis sa lugar.
Matapos ang labang iyon, tuluyang nag-iba ang naging buhay ng binata. Hindi na ito madalas lumabas para hindi maging sanhi ng takot sa mga kabayan. Ngunit ito ang malaki niyang pagkakamali. Ang mga tao mismo ang dumadalaw sa kanilang tahanan upang mag-alay ng pagpapasalamat. Walang nakitang panghuhusga at pangalipusta ang binata. Kaya naman malaya itong nakapaglakad sa bayan gaya noon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng sariling pamilya si Val. At gaya ng pinangako nito, ipinagpatuloy ng binata ang legasiyang iniwan ni Mang Ilyong. Tinuruan nito ng mga kaalaman sa panggagamot ang kanyang dalawang anak na si Lucio at Atina. Naging biyasa sa kaalaman ng barang ang batang babae. Samantalang si Lucio naman, natutunan ang parehong kaalaman ng ama at ina. Namuhay ng payapa ang pamilya. Samantalang ang gabay naman, patuloy pa rin nasa loob ng katauhan ni Val. Ngunit ang pinaka nagpasaya kay Val, nagkaroon din ng alagang mga pagong ang anak. Ayon kay Bugang, ito ang simula ng bagong siglo ng kanyang angkan. Muling pagyayamanin ni Val at Bugang ang nawalang angka ng kaibigan. Patuloy din nagagabayan ni Bugang ang kaibigan upang tumulong sa mga tao. Maswerte si Val dahil kahit hindi na normal ang itsura, merong pa ring babaeng nagmamahal sa kanya at tinanggap siya ng taong bayan. Patuloy na naging matatag ang layunin at tungkulin. Lahat ng ito ay sa tulong sa bertud ng Bagong. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa ang mga paparating nating kwento dito sa ating channel. Muli, maraming salamat sa suporta. Paalam. Nakita ng dalawa si Man Edgar na nakaupo sa